And then, ito na yung final look and simple lang talaga yung ginawa ko. Hindi na ako masyado na ready with me. Simple lang ang habang gagawin. Ako ay nagre-ready. Ikukwento ko din yung isa pang complication na nangyari sa aking diabetes. I mean yung complication na nangyari dahil sa diabetes. So, let's go! Start na tayo! Unahin ko itong foundation powder ng Maybelline Fit Me. Noong April 2019, nagdadrive ako pa uwi ng bahay. Nahirapan na umigla ako. Sa awang foundation ay mag-uuntor ako gamit ng pink lash na pang na lang ako na tinuloy ko lang yung magdadrive. Sumingit-singit ako sa mga jeep sa harap. Hindi ko rin alam paano ko nagawa yun. 60 plus na lang yung oxygen. Kaya sabi ko, Lord, oras ko na. Sige. Ako ay may creatinine level na 800 plus. And I was diagnosed with chronic kidney disease. And 4% na lang ng kidney ko yung gumagana. Kaya kailangan ko talaga mag-dialysis. Hello, blessed people. It's another beautiful day to be great. Samahan nyo ulit. Get ready with me. Simple lang ang aking gagawin dahil pupunta lang naman kami sa bahay ng aking tita dahil mag-early dinner kami doon at umuwi yung pinsan ko from US. Kaya tara, samahan nyo ako. And habang ako ay nagre-ready, ikukwento ko din yung isa pang complication na nangyari sa aking diabetes. I mean yung complication na nangyari dahil sa diabetes. So, let's go! Start na tayo! Unahin ko itong foundation powder ng Maybelline Fit Me. Hindi nga pala ako nag-rep na ako ng skincare na ako and all. And yun nga, simple lang. Kaya magpa-powder lang ako for today. And ikukwento ko na sa inyo. So, noong April 2019, nagdadrive ako pa uwi ng bahay. And galing ako sa work. Nag-work ako noon as a project engineer that time. And then, ayun na nga, pauwi ako. By the way, nag-ilay na nga pala ako. Nung pauwi na ako from work, nag-work ako sa, ano ba yun? Sa may Pedro Hill banda. Pedro Hill, ano ba tawag no? Nakalimutan ko basta, malapit sa Pedro Hill. Then yung project site ko, yung construction na ginagawa. And, ayun, nung habang pauwi ako sa Arpapa, hindi ko alam, most of you siguro hindi alam yung lugar na yun, pero yung mga taga Manila siguro alam niyo yun, pamilyar kayo doon. So, sa Arpapa na station ng LRT, nahirapan na huminga habang ako ay nagdadrive. Kasi nagdadrive pa ako nun. Malinaw pa yung mata ko that time. And while driving, yun nga, nakaramdam ako ng maghirap sa paghinga. And sabi ko, baka parang nasusuffocate lang ako sa bago pa kasi yung sasakyan ko nun. So, pinig ko na, hindi pa bago yung sasakyan ko nun. Hindi pa, manual pa yung gamit ko nun si Bibi pa. Ayun na nga. Yun, parang nahirapan ako huminga. So, binuksan ko lang yung bintana para maasagap ako ng air talaga na galing labas. So, habang nangyari yun, parang hindi ako na-relief dun sa pagbukas ng bintana. Foundation ay mag-uuntor ako gamit ng pink lash na pang-untor. And, ayun na nga, continue. Hindi gumaan yung pakiramdam ko nung binuksan ko yung bintana. And as time goes by, habang nagdadrive ako sa monumento na ako, biglang nahirapan na talaga ako huminga. As in, sobrang hirap na ako huminga. And hindi na ako, alam mo parang naninigas na ako sa sobrang hirap ako makahinga. Pero nagdadrive pa rin ako. Tuloy-tuloy ako mag-drive nun. And by the way, may kasama ako nun. Samahan ko yung friend ko na magpakulay ng buhok doon sa salon namin. And
ayun, nung time na yun, sabi niya, ihinto daw muna yung sasakyan para daw makahinga. O sabi ko, hindi ko pwedeng ihinto, kailangan ko ng ospital. And may malapit na ospital doon, which is yung MCU. Hindi ko rin alam, basta nasabi ko na lang yung lugar. Yung MCU, yun, isang ospital yun na malapit dun sa monumento, pero hindi ko naisip na dalhin yung sarili ko kasi parang ayoko sa ospital na yun dahil dun namatay yung mom ko. I mean, dun sinugod yung mom ko nung namatay siya, pero hindi naman dahil sa kasalanan ng ospital kaya siya namatay, pero iniiwasan ko lang din talaga yung ospital na yun. And ayun na nga, going back, nagdadrive ako, minadali ko, hindi ko rin alam kung paano ko siya na-drive kasi hindi na talaga ako makahinga. Parang naninigas na ako na nanlalamig na ako that time nung nagdadrive ako. And nung time na yun, parang sabi ko sa sarili ko, parang basta, nag-pray na lang ako na tinuloy ko lang yung magdadrive, sumingit-singit ako sa mga jeep sa harap ko. Hindi ko rin alam paano ko nagawa yun. Pero, ayun, nung pagdating dun sa ospital, dun na talaga, parang hindi na ako makahinga. So, nilipat na ako from dun sa driver sa wheelchair. Hindi ko na rin alam kung paano na nilipat ata nung, kasi that time may driver pa kami. Nilipat ng driver namin yung sasakyan sa parking, tinawagan ata siya, and then ayun na nga yung friend ko, tinawagan din yung family ko na sinugod ko nga yung sarili ko sa ospital. Sa ospital ako that time, and then nung pagdating sa ospital, grabe, hindi ko in-expect, hindi ko na rin alam yung nangyayari, hindi ko naramdaman kung ano, I mean, alam ko may ginagawa sa akin, maraming nurse na nakapaligid, may doktor na nakapaligid sa ER, and ang ano ko lang is hindi na ako talaga makahinga, binigyan agad ako ng oxygen, pero ang unang tinignan nga sa akin is yung oxygen and heart beat, pulse rate ko, oxygen and pulse rate ko, and then dun sa pulse na oxygen ko is 60 plus na lang yung oxygen ko. So, sobrang baba na talaga ng oxygen ko. Kasi ang regular na oxygen is parang hanggang 93, basta hindi ko alam, pero ayun na nga. So, sobrang baba ng oxygen ko. Binigyan ako ng oxygen, naka-full na yung oxygen ko, pero hirap na hirap pa rin akong huminga. Talagang sabi ko, nung time na yun, wala akong alam sa nangyari sa akin. Hindi ko alam na nauhaan na ako ng dugo. Hindi ko alam na IV fluid na pala ako, naka-dextrose na ako. Hindi ko rin alam na kinatiter na rin pala ako. Ang alam ko lang, hindi ako makahinga, naka-oxygen ako. And ang naririnig ko lang yung kaibigan ko na nagsasabi na huminga ako, ganyan, mag-relax ako, umalma ako kasi nga hindi ako makahinga. And narinig ko na lang yung doctor na kung hindi pa daw ako makakahinga dun sa aking oxygen na naka-full na, is kailangan na daw akong tubuhan kasi nga hindi na ako makahinga. And then, nung narinig ko yun, nag-pray ako, sabi ko, Lord, oras ko na, sige, tanggap ko na. And then that time, hindi ko din alam bakit nung time na umikit ako, ang unang mukhang nakita ko is yung kuya ko talaga. And ang weird lang kasi nakita ko siya, and then siguro kasi may nurse siya. I mean, nakatapos siya ng nurse. Tapos, pag sa mga gamot, siya, talagang stricto siya sa akin. Siguro dahil ganun. By the way, mag-bronzer na ako gamit yung Wet n Wild. And, ayun na nga, nung time na yun, pag-apikit ko, and then pagkadilat ko, after ko mag-pray nun, nagulat na lang din ako kasi medyo lumuwag yung pakiramdam ko, nakahinga na ako, and then dun ko na-realize, nandun na yung tita ko, from yun, yung pupuntahan namin today, and yung tita ko na kapatid ng papa ko, nandun na sila, and nandun na rin yung isa kong best friend, si Ken, tapos si Nicole, sumunod din, tapos yung best friend ko din, na girl, tapos yun nga yung kasama ko, and yung asawa niya, nandun na rin, nung time na yun, kaya,
yun na, tapos parang pinatanggal ko yung catheter kasi uncomfortable ako. Meron, ayun, isa lang nakapilit sa akin na ibalik yung catheter, yung friend ko na doctor din, talagang inausap niya ako ng, para ipabalik ko yung catheter kasi kailangan ko nga daw yun. And then, dun na nakita na ako ay may creatinine level na 800 plus, which is sobrang taas. Kasi ang normal is hanggang 80 plus, 80 sa girl ha. Mag-iba kasi yung level na normal ng girl and boy. So, ayun, 800 plus and I was diagnosed with chronic kidney disease and stage. Ayan, so after ko mag-contour and bronzer, ako ay mag-eye makeup lang ng simple lang gamit ko. Itong binigay sa akin, hindi nyo pa pala nakikita, no? Pero ayun na nga, ito yung gamit ko. And maglalagay lang ako ng shimmer sa aking mata. So, lalapit ako. Ayan, ko na siya sa buong, lid. Sa buong eyelid ko. And ayun na nga. Sobrang, ewan ko ba, ang nung time na yun, ayun, nung magkatapos, na-settle na lahat, siyempre, kailangan mo muna mag-down payment para ma-admit ka, na-settle na, and the doctor decided na i-admit ako sa ICU. Kasi kailangan na close monitoring sa akin, and then punong-puno na pala daw yung baga ko ng tubig. And alam ko naman na that time na may problema, pero akala ko pneumonia lang. Kasi dati nagka-pneumonia na ako na hindi ako makahinga dahil sa madami na rin tubig yung aking baga. So, akala ko pneumonia lang that time. Kaya, parang hinano ko lang siya. No, hindi ko alam na gano'n na pala ka-serious yung nangyari sa akin. So, ayun, na-diagnose nga ako with chronic kidney disease stage 4. And, o sa ICU. And, alam nyo ba, muna end down. Alam nyo ba na 2 days akong hindi pinainom, inakain nung na-admit ako. As in, gutom na ako. Tapos sa ICU, ako lang yung may, hindi naman, parang ako lang yung gising na normal na pasyente doon. And then, sobrang takot ko nung first night ko kasi yung katapat ko na room na ward, room ward, basta yung katapat ko, may naka-admit din doon. Tapos, nagulat na lang ako, nagmamadali yung mga doktor, pabalik-balik doon sa room na yun, and yung mga nurse, and then the next thing I knew is, ayun na nga, nilabas na yung bangkay niya, and I thought na may nilipat lang na pasyente, kasi that time hindi na perfect yung vision ko, pero nakapag-drive pa ako nun. And I'm not aware na may problema na pala ako sa vision that time. So, ayun na nga. So, pag-ating sabi ko, nandun kasi yung isa kong best friend, visiting time kasi yun. So, sabi nung best friend ko na guy, si Ken, sabi niya, babe, may nilabas, patay. Sabi ko, baka naman nilipat lang. Sabi niya, hindi nakatalukbong ng ng umot. Sabi ko, ano ka ba? Huwag ka mag-ano. So, hindi ko pinansin yun. And then, nag-chat yung best friend namin na girl. Nasa labas siya kasi one visitor at that time lang. And then, sabi niya, may nilabas, patay. Wala pang nag-claim na kamag-anak. So, dun na-confirm na, ay, may patay nga. So, ayun. So, puro shimmer yung gagamitin ko pala, no? Kasi tinataman na ako umuhay. Ginamay ko na lang pala, by the way. So, naglagay lang ako ng darker dito. Sa V-line. V-corner pala. Ng aking mata. Para naman hindi siya plain na plain. And then, ayun na nga. After 2 days, nalipat naman ako sa regular room. And, ayun. After 3 days ata ako na-on-line nun, or 5, hindi ko maalala. Basta pinalabas din naman ako agad ng doctor. And after 1 week, kailangan ko magpa-follow up check-up. Basta binigyan lang ako ng mga gamot sa kidney para bumaba yung creatinine ko. And then sa follow-up check-up, nung magbalik namin doon, ayun, yun na ang nangyari.
na sabi ng doctor is, imbis na bumaba yung aking creatinine is tumaas pa siya ng hanggang 900 plus. So, that time, sabi ng doctor, I need an emergency dialysis. Kailangan uma-admit that day or agad-agad para mag-aroon ako ng emergency dialysis. And nung nangyari yun, sobrang naiyak ako and sobrang hopeless ako na parang sabi ko mamamatay na ako kasi nga magdadialysis na ako and yung mom ko, yun yung cause ng kanyang death and sobrang hopeless ako nun at sabi ko wala na akong pag-asa, malapit na akong mamatay nung time na yun dahil nga wala naman akong kilala na nag-dialysis na nabuhay na. Eyeliner lang ako gamit itong pink lash pero actually eyebrow no. Pero eyeliner na lang din natin. By the way, ito nga pala yung ginamit kong pang-ilay din yung pink lash na eyebrow. At after ko mag-contour, mag-eye makeup bag, kung ano-ano pa man is ako ay, hindi na nga pala ako magmamaskara by the way. Ako ay blush on and gamit itong pop ng Evervilena. Super nice net or in the shade Dreamy Coral. Yes, alam nyo ba, sobrang Dreamy Rose pala to. Sobrang hype net of. As in, laging out of stock. Buti na lang nung bumili ako, meron na. Kasi naka-add to art na siya and inaabangan ko lang, naabangan ko lang agad na mag-stock siya ulit. And ayun na nga, going back. So, sobrang hopeless ako nung time na yun and mali yung brush niya gamit. Sobrang naging hopeless ako nun. As in, mag-uwi ko ng bahay, syempre, kailangan kong, actually, nakiusap pa kami sa doktor, pwedeng after few days, ganyan, sabi niya, delikado daw, pag ganun pa yung ginawa namin, kasi nga, ayun nga, baka kung ano pa yung mangyari sa akin, kailangan ko na daw talaga i-dialysis. And sabi ng doctor is, may computation kasi yun eh. Inumpute niya yung function ng kidney ko that time and only 4% na lang ng kidney ko yung gumagana. Kaya kailangan ko talaga mag-dialysis kasi nung time na yun, doon ko na lang din na-realize na oo nga no, pag umiihi ako, hindi na ako naaihi ng marami. Ang ihi ko na lang is patak-patak. So, that means na talagang may problema na ako sa kidney and hindi ko napansin yun. Hindi ko rin sure kung bakit hindi ko siya napansin o bakit nangyari yun, ganyan. So, ayun na nga, going back, nung time na yon, pag uwi namin ng bahay para umuha ng gamit, sobrang as in todo yung iyak ko. Parang nagbalik yung pakiramdam na nung namatay yung nanay ko, nagbalik yung pakiramdam na matutulad lang din talaga ako sa nanay ko, na mamamatay lang din, and wala na akong pag-asa, and then yun na lang yung buhay ko, magdadialysis, tapos mamatay na ako, yun na lang. So, yun yung nasa isip ko that time, and iyak ako ng iyak, yung mga tita ko, tumawag na rin, para yung comfort ako, yung best friend ko, tumawag siya, hindi pala siya tumawag, kumbaga nag-video message siya sa akin, para i-cheer up ako, si Nicole, kasi that time, nasa Dubai na siya, naalis na siya ng bansa, and ako parang walang pumapasok sa isip ko. Ang nasa isip ko lang is wala na. I feel hopeless talaga. And grabe yung iyak ko. Yung iyak ko dito sa loob ng kwarto is parang gusto ko ihagis lahat ng gamit ko. Alam mo yun, basta yun yung pakiramdam ko that time. And ayun, fast forward, nung pagpunta namin ng ospital para i-admit na ako, inaayos na yung mga papers ko, para sa admission. Ayun, sabi tumawag yung papa ko kasi syempre nasa trabaho siya that time and sinir up niya ako. Pero, alam mo yun, parang ramdam ko na kahit sinir up niya ako, ramdam ko yung yung iyak niya.
parang naramdaman ko na habang nagsasalita siya, nanginginig yung boses niya and umiiyak siya. Kahit sinikirap niya ako, alam ko nasasaktan siya. Siyempre, nangyari na yun sa nanay ko and siyempre, traumatic yun na ayaw mo mangyari yun sa mahal mo pa sa buhay, lalo na sa anak mo. So, ayun, dahil sa mga sinabi niya, tinatagan ko yung loob ko para sa kanya, para sa mga pamilya ko, and yun, ang dami talagang nag-reach out sa akin that time, and you know what, during that worst time of yours, dun mo talaga ma-realize kung sino yung mga totoong tao sa paligid mo, totoong kaibigan, totoong nagmamalasakit sa'yo, kasi that time is talagang may mga taong magre-reach out sa'yo na, alam mo yun, kasi may mga taong walang pakialam. Though, hindi naman na ako nagulat and hindi ko naman na rin in-expect na parang ang tawag dun na lahat ng mga nakilala ko is magiging concern or what sa akin. Pero, thankful pa rin ako kasi nakilala ko yung mga taong talagang nagmamalasakit sa akin. And yung mga talagang nagmamahal sa akin. Yan, ako ay nag-blush nga and no contour lang ako. Dahil, kailangan yan, girl. Ayun na nga. So, fast forward, nag-dialysis ako nung time na yon. Yung follow-up check-up ko during that day is, ayun, nag-dialysis na ako. And, madaling araw pala ako din-dialysis kasi kailangan pa ako lagyan na, ilalagay ko na lang yung picture dyan ng something, J-catheter na ang tawag doon dito sa leeg. Kaya, hindi ko alam kung nakikita nyo, pero meron akong parang peklat dyan. Yan yung pinanggalingan ng catheter. And, ayun. Alam nyo ba, isa yun sa masakit na naranasan ko sa buong buhay ko. Buong sa mga heartbreak siya. Pero, sakit talaga noon. Niloko ako nung doktor. So, pero yun nga, sobrang sakit. Ayun na nga, sabi ng doktor, may papahid naman daw, hindi daw masakit yun, ganyan. Tapos nung, ay nako, girls, lesson equal, grabe. Kasama ko yun, si Tita Jen. And siya yung nag-isang naiwan sa room kasi pinapalabas ng doktor lahat. Kasi nga, ano yun parang sensitive yung, ano ba? Basta kasi madaming dugo na magwawansakan dyan or what. So, kung mahina loob mo, hindi maganda yung, hindi mo nanaisin na makita yung gagawin sa akin ng doktor. So, si Tita Jen, malakas yung loob niya and sinamahan niya ako sa loob. Hawak ko yung kamay niya nung ikakabit na yung catheter, J-catheter, and ayun, sobrang So, natatawa ako. Sobrang sakit nun, pero ngayon natatawa na lang ako, naalala ko. Napisat ko yung kamay ni Tita Jen nung time na yun. And, ayun, parang, alam mo yun, parang yung sing-sing niya ata na-deform ulit. Kasi nga, sobrang higpit ng pag-aahawa ko sa kanyang kamay. Kasi nga, sakit talaga. Hindi ko in-expect. Kasi in-expect ko, hindi naman siya ganun kasakit. Kasi nga sabi ng doktor, may anesthesia daw. Naniwala naman ako. Ikaw, dok, nanloloko ka. Ba't ka ganun? So, ayun na nga. Nung time na yun, pinasakan na ako ng J-catheter and after nun, 12 midnight ako pinasakan ng J-catheter and if I'm not mistaken, after few hours, kumain pa ako nun after few hours, ayun na, dinialysis na ako and yung dialysis ko is 4 hours siya. Tama ba? Or 5 nung first day. Basta hindi ko maalala. Basta yun. Tapos parang twice a week for first month. Pero after few months is naging twice a week na siya. At hindi naman ako lagi naka-confine. After 2 dialysis ko, pinalabas na ako nung doctor and then outpatient dialysis na ako. Ayun, yun yung nangyari sa akin.
na-diagnose ako with chronic kidney disease, the end stage, and only 4% of my kidneys working that time, and sobra yung pinagdaanan ko na yun, and ikukwento ko sa mga susunod na Get Ready With Me, yung iba pang nangyari sa akin during my dialysis, and all. And, ayun lang, magli-lipstick na lang ako, kasi aalis na kami. Dahil 4 p.m. kami aalis, pero parang nag-as 4 p.m. na, ay nakakainis. Kasi dark ata itong lipstick na nakuha ko. Nakakainis, sabi ko magla-light na ako ng lipstick eh. Ayan. Ayan, ito na ang aking lipstick. Ayan, I'm done. Ito lang ang aking itsura for today. So, I'm done. Ito na yung final look, and simple lang talaga yung ginawa ko. Hindi na ako masyado nag-ayos. And nag-powder lang ako on oil, blush. Simple daw, pero kumpleto pa rin halos. Pero ayun na nga. Thank you for watching this video. Hashtag everyday is a blessing. God loves you, so do I. God bless, and bye!